So ako'y narito para ipakilala po yung mangunguna sa pagmimisa ngayong araw na ito kasi ako'y natapilok. So ang magmimisa po ay walang iba kundi yung pinakaiintay-intay nyo. Si Father Jason Laguerta. Wala pa siya dito. Huwag niyo akong palakpakan. So siya po yung naimbitahan namin na magbigay ng Misyong Pilipino nitong taon na ito. Magsisimula siya bukas sa Musapa, tuloy ng Ruwais, tapos babalik po dito para sa last week ng October, tapos Alain. So, kayong lahat at saka yung mga kakilala niyo rin, anyayahan niyo. No? So, kasi po nakalagay sa protocol ng ating vicariate na pag may bagong pare, ipinapakilala. Pag walang church visa, hindi pinapakilala. Pwede magmisa pero hindi pinapakilala. Dahil meron siyang church visa, ay malugod po natin ipinakilala. At I'm sure marami sa inyo ang nakakakilala kay Father kasi sikat po siya sa social media. So, tayo po'y magsitayo. Magandang tanghali pong muli sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin ang nag-alay ng misa, ang Devotos del Señor Santo Niño de Cebu, UAE, sa pangunguna ng El Shaddai Abu Dhabi Chapter. Ipinaalala sa atin ng mga pagbasa na maging matyaga sa pananalangin. Sa kabila ng ating kahinaan at mga pinagdaraanan, huwag nawa tayong panghinaan ng loob sa pananalangin. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Sunday for Cultures. Maging bukas nawa ang bawat bansa at pangkat sa pakikipagdialogo upang makamit at maitaguyod natin ang kapayapaan at kabutihang pangkalahatan. Tayo po ay sumabay sa pambungad na awit bilang panimula ng ating pagdiriwang. Dakilain ang kanyang ngalan, purihin
magpakailanman. Nilalang ng Panginoon ang tao sa sarili niyang larawan. Nilalang niya ang sangkatauhan, binigyan niya ng kalayaan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Kahit nagkasala ang tao, minahal niya pa rin ang lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ito ang tipanan ng Diyos sa lahat ng kanyang nilalang. Ako ang iyong Panginoon, ikaw ang tanging kong hinirang. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Pinagpapala ang mga tao, sa kanya ay kapagkailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Amen. Ba, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Panginoong puno ng habag. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Walhati sa Diyos ang kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin.
namin, iluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ay walhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos abang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan at sa limutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang nakadipang mga kamay ni Moises ay tanda ng kapangyarihan ng pagdalangin sa Diyos. Sa pananalangin sa Diyos, na pagtatagumpayan ang suliranin at nakakamit ang bawat adhikain. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Ang mga Israelita ay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman ang tungkod na binigay sa akin ng Diyos at ako ay tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Josue ang mga Amalekita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal,
Sa gawin ng bundok tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Lagi siya sa pagsasanggalang, ang tagapagtanggol ng bayang Israel. Hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay na Panginoon siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Panganib ika'y ililigtas, nitong Panginoon siyang mag-iingat. Saan man naroon ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Sa mga ng may Sa ikalawang pagbasa, ang mga salita ni Apostol Pablo kay Timoteo ay patungkol sa paggawa ng kabutihan habang tayo'y dumudulog sa salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mga mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
salita ng Diyos, ganap itong natatalos tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyong sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang iginagawad sa kanilang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya?" Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Pakibati nga ng magandang hapon din ang ating mga kasama. Good afternoon sa ating lahat. Ako po si Father Jason, sabi nga po ni Father Troy, at ako po ay inimbitahan po ninyo para mamuno o manguna sa ating retreat na gagawin. And lahat po kayo imbitado sa ating pong Misyong Pilipino 2025. At siguro ibibigay sa inyo o alam nyo na ang schedule natin dito sa simbahan. Mamaya o bukas, ako po ay pumunta muna sa Musafa at sa iba pang mga lugar bago po dito sa inyo. Ako po ay taga Paco, Maynila. Ang akin pong simbahan doon ay Santa Maria Goretti Parish sa may malapit lang po ako sa yung MPD, yung mga police. Ayan, tsaka yung Adamson. Pamilyar po kayo sa lugar na yon? Ayan, malapit po sa Taft. Ang aming pong lugar ay 30 minutes lang ay bahana ho. No? Magaling kasi ang mga flood control project sa Pilipinas. Pero ako po'y tubong Bicol. Bicolano po ako at taga Sorsogon. Kapitbahay ko po sa Chis Escudero. Natutuwa po ako na maging bahagi ng inyong Misyong Pilipino at linggong ito na World Mission Sunday. At tamang-tama po yung ating mga pagbasa. Tungkol po ito sa panalangin. Panalangin hindi nanghihinawa. Panalangin na hindi magsasawa, mapapagod. Pakitingnan nga ang katabi mo. Pagod na ba siya? Mukha bang pagod?
Sino po sa inyo ang pagod na? Sabi nga ni Catherine Bernardo sa isang pelikula, pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na ako. Pakitingnan ng katabi natin. Sabihin mo sa kanya, pagod na pagod na pagod na pagod ka na ba? Yan. Marami sa atin ay pagod na. Hindi lang ho sa buhay, kung hindi pagod na rin hong manalangin. Dahil sa kalalapit, kaluluhod, kalalakad pa ng nakaluhod, marami na nga hong kalyo ang ating braso at tuhod, pero wala din namang nangyayari. Ganyan po ba ang inyong karanasan? Kung ganyan po ang inyong karanasan ngayon, kung wala pang answered prayer, then this homily is for you. And this gospel, itong mga pagbasa ngayon, ay malinaw na sinasabi sa iyo, huwag kang mapagod. Sabihin nga natin sa katabi natin, huwag kang mapagod, walang mapapagod. Hindi tayo dapat mapagod. At kung sakali mang mapagod, sabi sa ating unang pagbasa, anong ginawa ni Moises? Nung napagod na siya sa katataas ng kanyang kamay, sa kahawak ng tungkod, dahil pagka tinataas ang tungkod, nananalo ang mga Israelita. Pag napagod siya at binababa ang tungkod, natatalo sila. Sa laban ng buhay, habang nakataas ang tungkod ng pananampalataya, mananalo tayo. Pag napagod at ibinaba mo yan, matatalo ka. Kaya pag napagod, anong ginawa ni Moises sa unang pagbasa na dapat din natin gawin sa ating panahon ngayon? Pag napagod at hindi mo na kayang itaas ang kamay sa panalangin, anong gagawin mo? Kakayanin mo? Hindi. Hindi mo kakayaning mag-isa yan. Maghanap ka ng Aaron at Hur na tutukod, na hahawak ng dalawang braso't kamay mo. Hindi mo kayang mag-isa yan. Kailangang humanap ka rin ng magtataas ng kamay mo. Amen. Pakitingnan ng katabi mo, siya ba ang tutukod? O siya ba ang mas magpapabigat pa? Ayun lang. Ayun lang ang problema. Imbis na tukuran natin ang isa't isa, tayo pa yung magbababa ng kamay para mawalan ng pag-asa. Tanong, sa unang pagbasa pa lang ito, ang malinaw na tanong sa atin ay, ikaw ba'y tukod o ikaw ba'y pabigat sa mga pinanghihinaan na sa kanilang pananampalataya? Huwag mapagod, at kung mapagod, humingi ng tulong. Amen. Huwag mahihiyang humingi ng tulong. Sabi nga sa advertisement sa Pilipinas, huwag mahihiyang magtanong. May right med dyan. Huwag mahihiyang humingi ng tulong kasi hindi natin kakayanin mag-isa. Pakisabi sa katabi mo, pautang naman. O yan sabi ni Father, hihingi ng tulong O yan, wala namang mapapautang. Sama-sama tayo, tulong-tulong, sabagat di natin kakayaning mag-isa. Pero kung sakali man, at kung sakasakali man, na dumating ang panahon na tinaas mo na, tinukuran ka na, pero wala talaga, ebanghelyo natin ang sasagot. At sasabihin sa iyo, kulitin mo ang Panginoon. Katukin mo ng katukin, at huwag kang mapapagod sa pagkatok. Kasi kung napagod na ang kamay mo, pag napagod na rin ang tumutulong sa iyo, kanino pa tayo pupunta? Sabi sa ebanghelyo, lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Panginoon, kumatok ka ng kumatok. At darating ang panahon na ikaw din ay mapagbubuksan. Amen. Question, tanong. Wala pa ba yung answered prayer? Ang sagot ng Panginoon ay, katok ka pa ulit. May nareceive ho akong mensahe kanina, imported ang mensaheng ito kasi galing sa Pilipinas. At ang sabi sa akin, Father, ang ganda ng gospel ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo.
Ang ganda naman ng mensahe niya, and gusto ko ring ibahagi sa inyo. Sabi ng kapwa pari ko po ito, sabi niya, Father, i-share mo sa kanila habang nasa Abu Dhabi ka. Itong prayer na ito, o quotation na ito. Ang sabi niya, when God says yes to your prayer, it is something good for you. When God says maybe to your prayer, He is reserving something better for you. But when God says no to your prayers, He is saving the best for last. Amen. Huwag mapagod. Pag sabi ng Diyos na oo, maganda sa'yo yan. Pag sinabi niya na medyo, naghahanap pa siya ng mas maayos. Pero pag sinabi niyang hindi, ang ginagawa ng Diyos ay humahanap siya ng pinakamabuti para sa iyo. He is saving the best for you. Maniwala kayo doon. Bakit? Nakita ko na yan maraming beses. Isa pong parishioner ko, dumapit po sa akin, sabi niya, Father, okay lang po ba kayo ang magkasal sa aming mag-asawa? Sabi ko, of course, it's my honor and my joy to preside, no? Gusto ko kung saan po kayo magpapakasal? Sabi niya, Father, hindi dito po sa parokya natin, sa Batangas po. Gusto namin. So, doon ho sa simbahan na mahaba yung lalakaran, sa Taal. Sabi niya, kasi dito po sa inyong simbahan sa Goretti, napakaliit, no? Kung napunta na po kayo sa aking simbahan, yung aking pong simbahan ay siguro 1/4 lang nitong simbahan nyo. Maliit na maliit. Sabi, sige, papupuntahin mo pa talaga ako sa Taal. Di okay lang. So kami po, ako po ay naimbitahan niya. So, nakita niyo na po ba ang Taal? Napakalaking simbahan niyan. Napakahaba ng kanyang lakad. Pero nagsabi ako ng yes kasi napakaganda ng love story nila. Minsan, siya po ay nasa airport. Matagal na ho siyang naghihintay na may mapangasawa. Mahabang panahon na siya naghihintay. Pero wala ho talaga. Kagaya ho ng marami sa inyo na naghihintay. Di ba? Ganyan naman ang mga babae, halimbawa. Kapag ka nasa 20s ka, naghihintay ka ng gwapo, matalino, may trabaho. Pag nasa 30s ka na, medyo mag-iiba na rin. Basta may trabaho. Pag nasa 40s ka na, basta lalaki, okay na. Ito hong kaibigan ko ho, na nag-imbita sa akin, tapos na ho siya dyan sa mga criteria na yan. Bakit po? 61 na siya. Tapos na siya sa gwapo, matalino, may trabaho. Wala siya. Wala na siyang hinihingi, wala na siyang hinihintay. Minsan, nasa airport siya. May nakatabi siya. Nagkatinginan sila. Nagkakwentuhan. Tapos galit ng galit yung nakatabi niya kasi na-delay yung flight nung nakatabi niya. Galit na galit. Siya naman ho, mahabaging nanay, o hindi nga siya nanay, mahabagin siyang Pilipina, dalagang Pilipina, at sabi niya sa katabi niya, it's okay, be patient. No? So, inamo-amo niya. Yung katabi niya ho, Croatian. No? Siya Pilipina, 61 years old. Ang katabi niya, Croatian, 70 years old. So, nagkakwentuhan, hanggang sa nagkapareho sila ng flight. So, nung na-delay, nagsabay sa flight, nagkatabi sa upuan. Pagdating ng New York, sila na. Hindi niya na pinakawalan, no? At pagbalik ng Pilipinas, kasala na agad. Sabi niya, Father, hihintayin ko pa ba yung 1 taon? Malay mo, wala na ako rito ngayon. That was my best wedding ever. 61 at 70, isang Croatian, isang Pinay, dalagang Pilipina, wala pang karanasan. Ang sabi ko sa kanya, mapalad ka talaga. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Nakahanap ka pa.
kung ako ho sa inyo, huwag kayong susuko. Baka may Croatian dyan sa katabi nyo. Malay nyo. At sabi niya, gusto ko ho talaga, Father, lumakad sa mahabang simbahan. Kasi gusto niyang sabihin na ang haba-haba ng panahon na ako'y naghintay sa altar din pala hahantong. Kaya lang ang tingin ko, mamamatay din agad eh. Kasi parehong may sakit na, diabetes pareho eh. Ang sabi ko sa dalawa, mag-global time na kayo, mag-travel na kayo na mag-travel kayo, magparami na kayo. Father, wala na ako talagang paraan siya. Pero sabi niya, answered prayer pa din, Father. Nothing is too late if it is God's will. Amen. Maghintay, kapatid. Maghintay. Huwag mapapagod sa paghihintay, sa pagpapasensya. Kasi ang diskarte ng Diyos, ang paraan ng Diyos, ay kakaiba sa timeline mo, kakaiba sa paraan mo, sa talino at karunungan mo. Iba ang Diyos kumilos, iba ang Diyos gumalaw sa ating buhay. Kaya sa misa natin ngayon, mga Pilipino, kapwa Pilipino, sa simbahan nating ito at sa ating misa ngayon, kung panghinaan ng loob, itaas ang kamay sa panalangin. Kung napapagod, tukuran ng isa't isa't tulungan. At kung nawawalan na ng pag-asa, lumapit sa Diyos, kumatok sa Kanya, hindi tayo itataboy, at sa Kanyang paraan at panahon, ang lahat ay magkakaroon ng kaganapan at katuparan. Amen. Magsitayo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagkadiyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen, at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa iisang binyag sa kaipagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangmatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Makapangyarihan naming Ama, sa pamamagitan ng misteryo paskwal ng iyong bugtong na anak, tinutulungan mo kami sa pagkapit at pagtitiwala sa iyo. Sa aming mga panalangin, palakasin mong aming mahinang pananampalataya, manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, pagkalooban mo kami iyong simbahan ng banal na pagtsatsaga sa aming pagsisikap, maging salamin ng iyong pag-ibig. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal,
Tulungan mo ang aming mga punong bayan upang tuwi na silang makapaglingkod sa ngalan ng katotohanan, kabutihan at kaayusan. Makita ka nawa nila sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, alalayan mo ang lahat ng cultural workers sa kanilang mga adhikait gawain. Tulungan mo kaming maging mas sensitibo sa pagkilos ng iyong espiritu sa mga kulturang aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, buksan mo ang daan patungo sa iyong kaharian para sa mga namayapa naming mahal sa buhay, pati na rin ang mga walang nakaaalala. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Sa atin po ngayon na napapagod na sa pagdarasal, ang pinanghihinaan na ng loob dahil sa mahabang paghihintay ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa atin. Pinapaalaala sa ating lahat, magtiwala, kumapit sa Kanya, huwag manghinawa sa pagdarasal, magtiwala sa kagandahang loob ng Diyos. Hilingin natin ito sa ating Panginoong nakikinig sa ating mga panalangin, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo para sa paghain ng mga alay. Ito
Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambahin niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinanaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng balang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Tayo po'y magsilabot. Sa harap ng Panginoon, kapatid, nakaluhod man tayo, nakatayo, ang mahalaga ang puso natin ay bukas sa pananalig, pagtitiwala sa Panginoon. Nakikinig ang Diyos. Huwag tayo magsawa na lumapit manikluhod sa Kanya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat na narito ngayon ay nagpapasalamat dahil sa kabila ng aming maraming kakulangan, sa kabila ng aming mga pagod at kawalan ng pag-asa, kami pa rin ay naririto, nagsusumamo, naglilingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod bilang isang pamilya sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kaming lagi sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, ni Paula na aming Obispo, lahat ng mga paring naglilingkod. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na pumanaw na. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Inang Maria, ni San Jose, mga apostol, mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo po'y magsitayo. Tinuruan tayo ng Diyos, tinuruan tayo ni Jesus, paano tumawag sa Diyos. Siya'y Ama. At ang lahat ng Ama, laging makikinig sa kanyang mga anak, hindi magsasawa sa kakulitan ng kanyang mga inaanak at mga anak. Sama-sama tayo na tumawag sa ating mapagmahal na Ama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumayo rin. Balingan natin ang ating katabi, palakasin natin ang loob ng isa't isa, ihandog ang pagbati ng kapayapaan. Kapayapaan sa inyong lahat. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang tinapay ng buhay, nagpapatawad ng ating mga kasalanan, nagpapalakas ng ating kalooban, ang nakikinig sa ating mga dasal. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang pag-aalay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At pangarap mo ay makakasama.
Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga patalastas po, ang El Shaddai Abu Dhabi chapter ay nag-aanya sa kanilang gawain tuwing linggo, Sisi Hall 1:30 hanggang 3:30. Tingnan lang po ninyo ang Facebook page ng Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. Ang buong buwan ng Nobyembre ay ating inilalaan para sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Kaya sa simula sa November 2 linggo, ipagdarasal po natin ang ating mga yumaong mahal sa buhay sa loob ng ating misa. May mga sobre pong ipamimigay next Sunday na kung saan pwede niyong ilagay ang mga pangalan ng inyong mga mahal sa buhay. Para din sa mga karagdagang impormasyon, tingnan lang po natin ang Facebook page ng Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. Ang ating Mission Pilipino, kagaya nabanggit kanina, dito sa Abu Dhabi ay gagawin October 27 hanggang 30, Monday to Thursday, alas 8 ng gabi, doon po sa labas. No? Ang tema po ay sa pangarap at sakripisyo ng OFW, si Kristo ang kalakbay at pag-asa. Ito po ay, ang Mission Pilipino po ay live via KPAD media platforms, Facebook page at YouTube. Again, para sa karagdagang impormasyon, tingnan po ninyo ang Facebook page ng Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. At sa mga kapatid naing nais isama ang kanilang prayer intentions sa darating na Mission Pilipino, inanyayahan po namin kayo na mag-fill out at mag-submit ng inyong prayer intentions online form na matatagpuan din sa Facebook page ng Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. Maaari din po itong iscan ang QR code na kasalukuyang naka-flash sa screen. At sa mga nais magpamisa at mag-sponsor sa Mission Pilipino, makipag-ugnay lang po kayo kay Sister Bioli ng mobile number ay I hope naka-plus sa inyong screen. Makikita-kita po tayo sa Mission Pilipino at ngayon po ay pakitingnan lang po at panoorin natin ang video presentation. Sa gitna ng mga hamon ng ating panahon at sa gitna ng ating mga pakikibaka sa buhay, tayo ay inaanyayahang makibahagi sa mga gawaing nagpapalagot, nagpapalalim ng ating pananampalataya. Sa dakilang taong ito ng Jubileo ng Pag-asa, inaanyayahan tayong lahat ng maglakbay ng may pag-asa, na huwag tayong susuko sa mga pagsubok. Inaanyayahan ko kayo sa Misyong Pilipino 2025. Ako po si Father Jason Laguerta, Parish Priest ng Santa Maria Goretti Parish sa UNA Avenue, Paco, Manila. Tayo po ay sama-sama na makinig, magnilay, magdasal. Ang Misyong Pilipino ay isang taunang retreat at pagkasama-sama ng mga manlalakbay ng mga Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi upang patibayin, palalimin at patatagin ang pananampalatayang Pinoy sa gitnang silangan. Tara na, mga kabayan, samahan ninyo po ako. October 20 to 22, St. Paul's Church, Musafa. October 24 to 26, St. John the Baptist Church, Ruwais. October 27 to 30, St. Joseph's Cathedral, Abu Dhabi. At panghuli, sa November 2 to 4, St. Mary's Catholic Church, Al Ain. Ang tema ng ating Misyong Pilipino 2025 ay sa pangarap at sakripisyo ng OFW, si Kristo ang kalakbay, pag-asa. Kaya mga kapatid, halina po kayo. Pagdiwang ang taon ng Jubileo, ang taon ng lakbay, pag-asa, aasahan ko ang inyong pagdalo sa Misyong Pilipino 2025. Mabuhay!
Tayo po'y magsitayo. Ako po yung sabi. Mabuhay. So, sana magkita-kita po tayo sa 27, 28, 29, 30. Alas 8 ng gabi po yun. Kung ako lang po mag-isa, di bahala kayo. Pero kung magkita-kita po tayo, magandang sama-sama kong magnilay. Napakaganda po ng temang binigay ninyo po sa akin bilang para pagnilayan. Pangarap, sakripisyo. Parang magkalayo yung dalawang yun, ano? Pangarap, sakripisyo. Pero sa totoo, mahigpit yun. Magkaugnay. Pag may pangarap, may sakripisyo. Pag may sakripisyo, may binubuong pangarap. Kaya sama-sama po tayo sa October 27, 28, 29, 30. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po ang inyong mga ulo at hingin ng pagbabasbas ng Panginoon. Basbasan mo, Panginoon, ang lahat ng mga nagsimba ngayon na naandito sa simbahang ito ng St. Teres, ang naroon sa hall, ang naroon sa St. Joseph, gayon din ang mga nasa online. Lahat po kami, Panginoon, na napapagod sa panalangin, napapagod sa pagtitiwala at pag-asa, palakasin niyo ang loob, patatagin ang pananampalataya. Lagi nawa kaming umasa sa iyong kagandahang loob, huwag kaming manghinawa. Pagpalain mong lahat sila, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo tayo, magdasal, 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 huwag mapagod. Salamat.